Juan, si Fredo nasa news. Nahuli ang presidente ng One Fredo Empire na si Fredo Legaspi na lasing at nagwawala. Nakasuhan siya ng physical assault ng reporter na di umano'y sinuntok niya. Ayon sa mga nakasaksi, lasing itong sumugod sa press launch ng kumpanya. At pabalang nitong sinigawan ang Vice President na si Gildo Villarama. At habang nangyayari ito, may isang photographer na kumuha ng retrato sa kanila. At ito'y kinagalit ni Legaspi, na nagresulta sa kanyang pagsuntok sa naturang photographer. Siya ngayon ay dinala sa Makati South Precinct upang imbestigahan. What's happening with Fredo? It's out of control. Juan, baka naman nape-pressure lang si Fredo sa trabaho, kaya nagwawala siya ng ganyan. Bakit hindi muna natin siya ilayo? Let him take a break. Yun na palagi solusyon mo eh. Ang lumayo sa problema. Pero damage control na rin ito sa kumpanya natin. Hindi kakayanin ni Fredo na humarap sa empleyado ninyo, even sa mga kliyente ninyo after all this. Let him take a vacation. Buboy, paano na si Sir Fredo? Anong gagawin natin? Dinakip siya ng mga kawal. Dapat kasi sumama tayo sa kanya eh. Ano ka pa, Isabel? Baka pati tayo mabragan siya. Ang dahil sa akin, nadamay si Sir Fredo. Kasalanan ko to eh. Oo nga. Tsaka naglasing siya. Malungkot siya. Dahil sa kakahanap sa'yo. Nako. Hindi ko inaakalang tutungtung ako sa presinto sa tanang buhay ko. This is too much, Fredo! Hindi mo man lang inisip na hindi lamang ikaw maapektuhan dito? Sinana pangalan natin pati ang reputasyon ng kumpanya. Dad, ang mahalaga, hindi nasaktan si Kuya. Hindi siya na-aksidente. Shut up! Huwag kang makikialam dito, Sheila May. Dapat ka nasaktan na yan eh. At least maawa yung mga tao. Hindi ganito, pinagtatawanan ka ng lahat ng tao, nakakahiya. Kung yan ang dinadamay si Sheila May dito, wala siyang pinalaman. Ako may asunto. Ayusin ko daw kung bahala rito. Oh yeah? I've heard that tune before. Pero anong ginawa mo? Ha? Puro kahihiyan ang dinala mo sa kumpanya. It's always about the company. Of course! Hanggang ngayon pa ba hindi mo naiintindihan yan? Anong klase kang presidente kung hindi mo alam yan? Presidente? Paano kung magiging presidente? Siguro sa pangalan lang, oo. Eh, ikaw pa rin nagpapatakbo ng kumpanya. Ikaw lang, hindi naman. You disappoint me, Fredo. Kasalanan mo, te. Kasalanan mo to. Hoy! Oo na! Kasalanan ko na. Hindi ko naman pwedeng aminin sa kanya na sirena ako eh. Pag inamin ko yung matatanggap niya ba ako, di ba hindi naman? Ako, Bubo, hindi ko na alam gagawin sakit-sakitan ang ulo ko. Yan! Ganyan ba in love? Masakit sa ulo! Ay, naku. Kaya paglaki ko, hindi ako iibig sa Serena. Kahit ano pang mababae dyan. Ay, naku. Hoy! Bakit aminin mo sa akin? Nung nakita mo akong sirena, di ba nagandahan ka sa akin? Oo nga! Pero, malansa ka naman. Ano sabi mo? Malansa! Ako malansa? Kapal mo ah! Sunod ako sa presinto ka, Sir Fredo. Ano, sasama ba kayo? Tara! Alam mo ba, akala ko maaasahan kita. Pero sunod-sunod na kapalpakan ang ginagawa mo. Ano ba nangyayari sa'yo, ha? Parang lahat ng ito sinasadya mo. Lahat na lang ang ginagawa ko. Lahat na lang puro mali. O, totoo! Wala ka nang ginawang tama. Ba? I'm suspending you indefinitely. You can't do that. You can't do that. Kuya! Of course I can. Watch me. Magpakalayo-layo ka muna, Fredo, ha? Ayusin mo nga yan sarili mo. Hindi pwedeng lumabas na mahina at out of control ang isang presidente. Lalong-lalo na ng One Fredo Empire. At hindi ako papayag na pabagsakin mo ang kumpanya ko. Sir Fredo, buti po pinalaya na po kayo.
Jezebel, huwag mo munang lapitan si Kuya. Maayos na ba siya? Hindi. Hayaan muna natin siya, Isabel. Gugulo ng babae. Yun ang buhay ko. Hindi pa rin siya maalis sa isip ko. Saan dagat man ako mapunta, kung bakit ikaw ang nakikita, kapik sa damdamin, gustong isigaw na ang hanap ng puso ko'y ikaw. Bakit ba ganito ang lukso? Pinapasabi po ni Don Juan na mawala ng matagal si Sir Fredo. Umalis na po kayo dito. Ito po ang pera. Humanap po kayo ng matitirahan. Huwag niyo na daw po gagambalahin si Sir Fredo. Umalis na po kayo bago bumaba si Don Juan. Buboy, aalis na daw si Sir Fredo. Pwede kaya tayong sumama sa kanya? Ako, baka magalit si Don Sungit. Sa tingin mo, babalik pa siya? Tuluyan niya talagang kinalimutan si Jezebel. Yung dating tumulong sa kanya, yung sumagip sa kanya. Siguro. Hindi ako papayag, no? Ano yun, ganun na lang? Teka, katapusin mo muna kaya ako. Pag kinalimutan niya si Jezebel, makakasingit ka na bilang si Isabel. Malay mo, mapamahal siya sa'yo, Isabel. Diba? Oo nga, no? Baka magkaroon ng pagkakataon para maging mas malapit kami sa isa't isa. Na kahit na pangit ako, mamahalin pa rin niya ako bilang si Isabel. Kaya gagawa ako ng paraan para mapalapit ako sa kanya. Eh, paano mo naman gagawin yon? Ha? Ipinalayas na tayo ulit eh. Hindi ka na, maisip akong paraan. Ano? Kailan maingay? Manang, saan sila Isabel? Wala sila sa kwarto nila eh. Sila Isabel? Hindi ko po napansin, sir. Pakihanap naman. Sir, di pa tayo aalis? Wala nga alis. Hindi ko kailangan ng driver ah. Opo, sir. Sir, Oh, pinaalis ko po sila ni Don Juan kanina. Pinaalis? Opo. Bakit wala nagsasabi sa akin? Kailan pa? Kanina lang po. Baka po nasa may gate pa lang po sila. Oo nga po, sir. Baka nasa may gate pa lang po. Sige po. Mabuti ang buong Sirenea. Pag malaman ko kung sino ang tumulong kay Mafura, ipapapatay ko. Bago pumirma ang mama ko, gusto ko muna malaman ang status ng wedding namin. Ano, Don Juan? Matutuloy ba o hindi? Alam mo naman ang nangyayari kay Fredo ngayon. Then saka lang kami pipirma kapag binalikan ako ni Fred. Siguro nga panahon na para bitawan kita. Kailangan tanggapin ko na hindi na kita makikita. Kung kakalimutan mo din lang ako, wala lang dahilan para manatili pa ako dito sa lupa.